Ari ako dire, Lord Jesus, na sa inyo mga atubangan, mga utod ko kay Kristo, sa pagpanaksi sang hinimuan sa Diyos akon kabuhi. Sang wala pa ako dire sa Diyos gugma, no? Wala gid ako sang kaalam nga kung ano bala ang malabot sang Ginoo sa aton. Kag sa akon, labi na gid sa akon, no? Sa akon panimalay. Tungod sang una, wala gid ako sang hibalo kag kaalam. Kung hindi tungod sa mahal nga Diyos, nga pagpangayo ka sa iya, nga maintindihan ko ang mga pulong nga ginapalabot niya sa aton. Wala ko gid na maintindihan kung hindi sa iya. Tungod sa iya, sa mga inilabala nga mga inadlaw, kag mga binulan nga nag-agi sa akon kabuhi, no? Nga sa padayon ako nag-upod sa siniya komunidad sa daw-dam naman panglakaton sa akon utod. Panglakaton kami paagi sa pag-prayer meeting sa kada barangay. Ang tanan nga barangay amon na ginakadtuan, prayer meetingan. Kag sa Lord nga sinabala nga tinion, kag sa mga nagliligad, mga tinuig kag binulan, nga ang natabo sa akon, nga kaapat na bala ako ma-stroke, no? Kaapat naman ako matumba. Tungkol sa grasya sa Diyos, nga sa padayon ko nagaupod sa iya, kag nagatuman siya nga sugo sa akon, sa pag-upod sa aton utod, sa pagpanglakaton, pagis pag-prayer meeting. Wala gid ako pang pabayaan sa mahal nga Diyos. Tungod sa kaapat na bala ako matumba, kaapat na ako ma-stroke, pero sa gihapon, buhi ako. Tungod sa mahal nga Diyos nga, padayon siya nagaupod sa akon, sa pagpanglakaton namin, paglakaton namon sa akon utod, nga magserbisyo sa iya, pagis pag-prayer meeting. Sa adlaw-adlaw nga tanan, siya lang ara sa akon, tagipusoon sa akon una-una, nga makaserbisyo ako sa iya. Ang sa akon bala mga utod ka kay Kristo, wala gintugod sa mahal nga Diyos, nga matabo sa akon ang hindi maayo. Nga bisan pero sa kaapat na ako matumba, kaapat na ako ma-stroke, pero sa gihapon, ari ako sa tubangan nyo, nagapanaksi sang iya binuhatan nga kaayo sa akon kabuhi. Tungod sa pag-upod ko sa adlaw nga tanan, sa pagserbisyo sa iya, paagi sa pag-prayer meeting. Kaning wala gid ginatugutan sa mahal nga Diyos nga maghigda ako. Tungod nga nahibaloan niya nga kung magsuga siya sa amon nga mga panglakaton, nagaupod ako sa pagpanglakaton sa aton utod sa tanan nga barangay dire sa Balasan. Kag kung ano ang ginasugo niya sa akon, ginatuman ko. Kani nga bisan sa sininga adlaw, Lord Jesus, nagapasalamat kita ko sa imo, Lord, sa pag-ayo mo sa akon, kag subman sa akon panimalay, kag sa akon mga kauturan nga ari diri, Lord Jesus. Salamat nga gintugutan mo ako sa pagpanaksi. Gani nga pagpasalamat ko sa mahal nga Diyos nga sa subong ginayo na ako sa mahal nga Diyos. Ayo na ako tungod sa mahal nga Diyos, tungod sa iya gugma kag sa iya pagpalangga sa akon. Kag nabalik ko ang dungo kag himaya sa isa lamang kangalan, sa dako-dako ang pagpasalamat sa Jesus name. Amen. Sa una, hindi gani ko kabalo yung magpangalan, hindi ko ibalo mga moyo, bisa ng amay namon, hindi ko na ka-memorize. Pero sang July 19, nagakuan si Brad Edwin sa Dumaraw, pagi lang sa cellphone ko, daw natandog balang balatyagon ko bala sa pagtuo sa mahal nga Diyos. Kasi wala ko yung gisimba. Sang paghihigda ko, tungtong ko cellphone ko, dugahan ko, hasta sa mga alas 2, gahiling na si Brad.
Dito ko nabatyagan bala daw ang presence bala sa mga Diyos sa kagalingon ko. Asang ulihi, 22, may isa ka utod nga nag-imbitar sa akon nga ma-prayer meeting. Daw ka, ang ambalya siya bro, imbitaron to ikaw. Ang pagdumdum ko nga imbitar, mainom kami iya nga duha. Siling ko nga sa sunod pa yang adlaw, subong na lang. Namo to pag prayer meeting, July 22, pagkatapos, pagka 23 sa balay, dito ko nabatyagan ang presensya agad sa mahal nga Diyos sa akong kaugalingon. Hasta nga nagsigi-sige ako. Kag dire ko nabatyagan ang tinaga bala nga pagpasalamat sa mahal nga Diyos kag ang pagpatawad sa aton isig pariyo. Sang una ako ya mangayo lang ko sa mahal nga Diyos pero pagkatapos din ako ya kasingan nga Diyos ko pataap salamat. Bisan magbugta ako na kunagan gani ko kahambal nga Diyos ko salamat gigitagaan mo ko subong sang bago nga kabuhi. Pero alin lang sang pag-upod ko sa komunidad sang Diyos gugma. Do hindi man ko yan makasiling yang ang Diyos gugma amo ang nagpabago sa akong ang mahal nga Diyos. Kag sang pagpakasal ko dito sa Mandurriao, nakahambal ako, Diyos ko kwa ang kaakig sa akong dughan kag ang pagdumot. Kay isang una muna nga pangibabaw sa akon nya balat yagon, kaakig kag pagdumot. Kag kabudlay gali kung ang pagtuo mo sa mangal nga Diyos do pakitang tao lang bala. Kaya ako sa una gasimba ko ya. Mas load lang ko simbahan tama na pagwa wala nang ko nakabalo ko anong ginpamatian ko sa simbahan. Di sa subong apat pala mula ko kabulan. Kaluyan tanan-tanan ang akon gid siyang una yang bisyo inom tanan-tanan kaluyan pag untat ko inom damo gani gambal nga hindi pagulpiha kay base mo nang halinan sang imo pag masakit kag mapatay ka. Pero sa pagtuo ko sa mahal nga Diyos, wala ako sa may nabatyagan. So na wala kay kuya sa batyagan. Kay damo ako mga amigo nga na-experiensyahan nga pag untat ka bisyo ospital dayon. Pero ako wala gid ako sa batyagan. Amo na nga siling ko sa pagtuo ko sa mahal nga Diyos, ginpatawad din man ako sa mahal nga Diyos ang akon mga sala. Eh, isang una, wala kay kuya gasingan sa mahal nga Diyos ko patawara ko, wala, gid na. Ulihi ko na realize ang akon batasan nga hindi gali maayo. Bisan sa akon mga anak, sa akon asawa. Pero subong na-analisar ko na tungod ginpatawad ako ni Jesus. In Jesus' name, Amen. May share ako sa inyo. Unang-una, nagsulod ang Diyos gugma sa amon. Ito na time, nag-attend ako, dugay-dugay, ang banak ko, ara, hambal sa banak ko, maanano kada. Mulayon ako, tuwing mag-prayer meeting, mulayon ako. Nanalangin ako kay Jesus, buligi ako na ang banak ko, magbago, kay perti ka pala hubog ang banak ko. Amo ang problema ko, kada gabi iinom. Sa ulihi, si Jesus na buhay, mabuot. Gidungog ang akong pag-ampo. Sa ulihi, nag-prayer meeting naman kami liwat, ara ang banak ko, namati. Dugay-dugay, gitawag ko ang banak ko, dali di, mamati ka. Sa ulihi, namati siya. Nakasalamat ako kay Jesus. Kada mag-prayer meeting kami, ara na siya. Nakapaghambal ko sa kong kaugalingon. Ni Jesus, buhay kid, buhay. Ako sa akong kaugalingon, perti ako, pero umpisa na nakaano ko kay Jesus na buhay. Nagbago ko sa akong kaugalingon, maano ko sa kapariho ko, pero sa subong, mabuot si Jesus, giano ang akong panalangin. Isa ka beses, dugay-dugay na, may nabatyagan ako sa akong gilid. Amo gina kada gabi,
gapangamuyo ako na Jesus, kuha ang akong nabatyagan, ang akong sakit. Gidungog man ni Jesus, wala niya ko paslang nga sa akong panalangin sa iya. Kaluoy ni Jesus na buhay, sa subong wala na ako nabatyagan sa akong gilid. Nakahambal ako sa akong kaugalingon. Ang akong panalangin, gidungog ni Jesus na buhay. Magpasalamat ako sa iya, sa subong, kami na mag-asawa. Maayos na ang among kabutang, hindi na kami magamon, ara na siya, gaatin na sa amon, kung mag-prayer meeting. Mamaya, magkanto na di ang bana ko, musunod, kay nag-ano pa sa senior. Amo na, nagpasalamat ako kay Jesus. Ang akong panalangin sa iya, gidungugid niya, Jesus na buhay. Naka-experience man ako sa sininga komunidad sang Diyos gugma kay tuod utod kay Kristo. Nakaunsi naman ko katuig diri sa sininga komunidad. Sang wala pa ko diri sang una, ang akong pamatasan hindi man manami. Tama ko kasuplada, kadalok. Tanan ara gid sa akon. Kaga utod kay Kristo, ang among panimalay nga magarot man. Ay kun ano ang puno amo man ang punta. Dira bla utod kay Kristo no. Sang nagsulod ako diri kag nakabati nako sang pulong sang Dios. Gininulsulan ko ang akon mga sala tungod nakita ko nga ang pag-antos kang akong panimalay paagi sa masakit kag balatian bisan ako man utod kay Kristo nagamasakit man kag daw hindi ako makatulog. Damo ako nabatyag pero ako nagakadto sa Suruano, nagakadto sa ospital, sa doktor. Pero utod kay Kristo wala gid ako sang kaayuhan. Pila ka tuig nga sakay sang akon bana. Wala kami sinuptan tungod sang masakit ko lang kakadto ako pero sa Suruano. Kidira bla utod kay Kristo. Gina-maintenance ko, kada bulan, katatlo ako magkadto sa Suruano, kauna dito kay Taysito. Dito wala ko to kay Kristo, wala gid ako sa kakayuhan. Kag nagadala man ako sa mga tao dito sa iya. Dito nabatian ko ang pulong sang Dios sa Diotorimo. Ang ginakangilaran sang Dios ang mga tao nga nagkadto dira. Utod kay Kristo, grabe ako ni Nulsol. Kada ko atin sa may prayer meeting, nagatulo ang akon luwa. Nagahibi ako sa nagahinulsol ako sa akon mga kasalanan. Tungod utod kay Kristo, nga ang ginhimo ko gali, nga pagdala sa mga tao sa babaylan. Kay ti ako nagapagulong man ako dira. Grabe bala utod kay Kristo nga gina-reveal sa akon sa Ginoo. Nga ang mga tao gani gindala mo dira sa babaylan. Subongara ka na sa Dios. Ikaw man ang pangagad sa mga tao nga dalon mo sa akon. Gani utod kay Kristo. Nagapasalamat ako sa buhi kag makagahom nga Dios. Nga sang nagarin ako diri sa Dios gugma. Nabatyagan ko ako nga lawas, wala na ako nagabatyag nga sang una, hindi ako katulog, nagalain ako pamatyag. Ginakulbaan ako pirmi. Tapos utod kay Kristo, pirmi lang ako nagakadto sa Suruano. Pero subong utod kay Kristo sa 11 ko katuig nga pangalakaton diri sa sininga komunidad sang Dios gugma. Utod kay Kristo wala na ako nagakadto dira. Kag salamat sa buhi kag makagawom nga Dios ang Dios gani mag-ayo sa aton. Utod kay Kristo wala gid imposible, wala kay ikaw nagamasakit, wala nagabalik-balik imo nga balatian. Gani utod kay Kristo direk ko natalupangdan nga ini nga komunidad sang ang Dios kag maginpadala ini sang Dios para sa mga tao nga mga sakiton. Kag sa pagbag-o sa mga tao nga wala nga nadulman. Utod kay Kristo grabe sang una akon manggali nga ginabai mo. No may ara bala ko kauna nga manok nga nagkadto sa balay. Gintago ko ginsulod ko sa akon balay. Kag ginautod kay Kristo siling sa akon sa piyak balay siling ya. Diin na nakakita ka din sing ko wala. Kay dira ako sa kadudulman. Wala ako pamasanag ako una. Gintago ko to. Tapos naglakat ako giniyaw sang akon mga utod. Tapos ato utod kay Kristo, wala gid no, wala ko gid mahatag sa ila kundi nga dito ko wala ko kay Kristo ginimay sa ako sang Ginoo. Sila nga sa kapanglakaton, nagalakat ikaw, nag-upod ka sa akon. Pero ang hara sa imo, tagipusoon, ang pagpangawat. Ara, ginkuha mo, wala mo ginbalik. Pero utod kay Kristo, kung wala ko gintandog sang Ginoo, hindi ko masarangan sa pagkuha, sa pira katuig, nga ara, tago ko lang. Ginkuha ko ito kagindala sa ila balay. Pero utod kay Kristo, pira ko kabalik-balik sa balay siling ko. Lord, nauya ako.
Nauya ko magkatulitoy basi akigan ako o kung ano man ipaano sa akon. Nagpamalandong laman ako, sunod nga adlaw. Siling ko, Lord, nagbasa naman ako sang Bible. Siling niya, dalaan na to. Kaya wala na to tao, siya lang to bilin. Ang inimuan ko sinautog kay Kristo, bayaw ko man lang. Tiutog kay Kristo, nagsulod ako sa ilabalay, wala gid man tao. Siya lang to isang galanto TV. Gabit-bit ako sang manok, siling ko ibalik ko sa imo. Siling nga ano na, siling ko nadula niyo sa una nga manok. Sila nga ay balik mo pa. Siling ko sige lang, kay may nagsunong-sugo sa imo, siling ko ang Holy Spirit. Sinagkadlaw magalit sa tanak sa akon. Pero utod kay Kristo, ginaulat-ulat ko nga sukmaan ako sa ngayang mga kabataan. Pero wala ang utod kay Kristo. Ang muna utod kay Kristo nga, ang mutugali sang una nga ginatago-tago ko, nga mga sala ko, nga hindi ko pagbuyagyag, hindi ko pag-isugid. Utod kay Kristo, nagasakit ang akon tagipusoon, hindi ko katulog. Kaya nga may gintago ako, nga ari sa akon tagipusoon sa akon nga kaugalingon. Hindi ko ipabutyag sa tanan. Gani, kung kita ka nagasulod diri sa Diyos, gugma, ayag ang tanan sa Ginoo. Kaya wala kita sa matago. Gani, utod kay Kristo, ginapasalamatan ko ini nga komunidad sang Diyos, gugmay, kung wala ako din ang naglangop, siguro patay na ako. Damo ako masakit, ako balatian, hindi ako katulog. Gani, nagapasalamat gid ako sa aton buhi kag makagagaw nga Diyos, kag ang tanan nga dungog imaya, ginabalik ko gid sa iya. In Jesus' name. Sa akon, may panugid man ko sa inyo nga mahinimuan man ang Ginoo sa akon nga sang last July sang sini nga tuig kay ang bata ko nakasakay sa barko. Ti inugpuli niya ina nga time kag amo man ina nga bulan nga maagi sila sa Red Sea. Ti ina nga Red Sea may nagapang-ambos, may ara na nga nalunod kay ginbombahan. Tapos, may isang nagsunod naman nga, may nag-agi, ginbombahan naman sila harang naman sila liwat. Kaya ginakulbaan ako, kay nagtawag ako sa bata ko, hambal ko sa iya. Di na kamo, hambal ya sa akon maagi kami sina nga lugar sa Red Sea nga delikado. Baw siling ko, wala kamo agyan nga ibanhaw. Hambal ya layo-layo, wala na kay amo gilang nadang alagyan. Hambal ko sige lang kay buligan mga muyo lang kami kag mapabulig man ko hambal ko sa amon mga upod kag grabe nga pangamuyo ko sa Ginoo adlaw-adlaw kada rosary anytime ko madumduman ko ginapangayo ko sa Ginoo nga Lord likopis ang imo malapad nga kapa ang barko nga ginasakyan sang bata ko silyuhan mo sa imong balaan nga dugo ina nga barko upod sang tanan nga mga tawo nga ara dira nga hindi sila bulaga ang mga pirata, nga hindi sila makita sa paglabay nila. Sa grasya sang Diyos, nagtawag ako liwat sa iya, hambal ko kamusta, diin na kamo, hambal ya lapit na. Baw Diyos ko nangamuyo namang kuliwat, amo sulit-sulit. Pagtawag ko na text naman ako liwat sa iya, hambal ko, diin na kamo, hambal ya man nakalampuwas na kami. Grabe ang pamatsyag ko, nalipay gid ko, kay ang Ginoo buhi gid kagamahanan. Nga nagapamati gid sa gali sa ato no kung taimtim gid ta bala nga nagapangayo sa iya nga maluwas ang aton kay hambal ko sa iya Lord sa iya ako nagakuha sang ginabalik ko sa imo kay nagdabdab ang tagipusoon ko sa nagapamati ako sa radyo nga maghatag sang 1,000 a month for 1 year nagdabdab ang tagipusoon ko pero hambal ko paano kung makapanaog na siya mauntat ti hambal ko sa Ginoo, biskan mauntat Lord, padayonon ko ina kung grasyahan naman niya nga makabalik naman ang bata ko in Jesus name. As thousands of people crowded together so that they were stepping on each other, Jesus said first to his disciples, "Be on guard against the yeast of the Pharisee." I mean, their hypocrisy. Whatever is covered up will be uncovered. Every secret will be made known. So then, whatever you have said in the dark will be heard in broad daylight. And whatever you have whispered in private in closed door will be shouted from the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body but cannot afterward do anything worse. I will show you whom to fear. Fear God, who after killing has the authority to throw into hell
Believe me, He is the one you must fear. Aren't 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one sparrow is forgotten by God. Even the hairs of your head have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. Samantalang dumaragsa ang libo-libong taong ano ba't nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Periseyo. Ito'y ang nagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala namang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sinong dapat ninyong kakatakutan. Kakatakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyong Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinapabayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Maging ang buhok mo ay bilang na lahat. Bisan ang buhok mo, naisip na sang Diyos. Amen. Amen? Amen. Palpakan natin ang Ginoo. Sa Ebanghelyo, bisan ang buhok mo, naisip na. Wala ginsang isa sa atong nga nag-dare, no? Sa tatay ta o kung sa mga bata ta, gaisipod ang buhok. Sinisang pulong, pati ang buhok mo, balana sang Ginoo. Kung sa aton pa, interesado ang Ginoo sa aton. Kung wala interest tao sa imo, ano man ako, nga ibaluon ko sa imo man. Tama? Pero kung interesado sa imo, ginaibalo niya ikaw. Ginapakita sa aton sang Ginoo, interesado gid siya sa mga tao. Kaysa niya, bisan ang buhok niyo, naisip na. Kung pilang uban, kung pila ng nagkakapatay man kung buhok mo, no? Bisan kalbo ka, wala ka kabalo mo. Kasi ang bibo wala ka buhok silang ni Jesus, ara isa. In Jesus' name. Amen. So, ang manigil pasalamatan naton, ikaw, damo wala na balaan sa imong kaugalingon. Siling sang Ginoo, ikaw nga wala kabalo, kung pila ka bilog, ang nahot sang buhok mo, balaan niya sang Diyos. Sa sina nga halambalanon, kung sa aton pa, madamo kita wala sang nabalaan sa aton kaugalingon. Kung madiskubrihan ta lang, ang mga ginahatag sang Diyos sa aton, nga tama gikadako. Dako-dako ginatag sang Ginoo. Liwat una kabuhi ginatag sa aton. Pero amo na gayang kantata nga ang kabuhi ginatag niya sa aton. Lain gani ang ginabalos ta sa iya. Something beautiful, something good. All my confusions, He understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful of my life. Something beautiful, something good. All my confusions He understood.
all I had to offer you was brokenness and strife, but He made something beautiful of my. Amo kita sina. Ang ginahatag lang sa Ginoo, ang bitterness, ang kapait, no? Ang aton nga pagka we are broken-hearted. Amo na ginahatag ta, malapit ta sa iya. Amo na pero may ginahatag lang sa iya. Ang mga kapait. Pero ang Diyos magabaton gid sa aton. Kay kilala yagid kita. Kag gusto niya nga paibalo sa aton. Nga mga tao nga binunyagan, may kasugtanan sa iya, sa iyang bunyag, may ginahatag ang Diyos sa aton. Ang ginahatag niya sa aton, una, ginkuha niyang aton sala. Ang sala, sang nagpakasala sa Adan kag sa Eva, amo to nagbulag sa ila sa Diyos. Ginkuha sang Diyos ang iya nga Espiritu, the sanctifying grace. Ang Espiritu nga nagpabalaan sa iya, ginkuha sang Diyos, kaya ginambalan sila, nga kung hindi ka magsunod sa akong ginasiling, mapatay ka. So ano itong napatay sa iya? Ang iya Espirituhan nun, na pagkabuhi. Napatay, ginkuha gito sa iya. Ang Espiritu nga nakakilala sa Diyos. Napatay gid siya to. Gani salamat sa Ginoo nga nabatian naton nga dapat kamo mabuhi liwat, matawo liwat sa tubig kag sa Espiritu. Gani sa aton bunyag ginpatawad sang Ginoo ang aton sala. Ang sala nga nagapanalaytay sa aton nalin sa aton una nga ginikanan, ginpatawad niya to. Ginugasan niya kita. Paagi sa iya nga dugo. Kag, kitagaan ni kita liwat sang bag-o nga Espiritu. Ang sinuman nga nagtuo kay Kristo, gintagaan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Natawo kita liwat sa Espirituhanon nga pagkabuhi. Kag ina nga Espiritu nga ginatagya sa aton, siling sang Galatians chapter 4, kag sang Romans 8, ang ina nga Espiritu, ginhiusahan sang Espiritu mismo sang Dios agud magpuyo siya sa aton. Kita gintawag kita sang Ginoo. Paagi sa inspirasyon niya kay Pedro, kita ang iyang balaan nga pungsod, His holy nation, balaan nga pungsod. Kung sa aton pa ang pungsod Pilipinas, kung ang mga pumuluyo diri ginatawag Pilipino, ang citizenship nila Pilipino. Kita na binunyagan, hindi lang kita Pilipino, kundi we are citizens of heaven. Anong pamatuod? Ang Espiritu Santo ara sa aton. Ang Diyos ara sa aton. Gintawag kita sa ginobalaan nga pungsod, kag iya kabataan. Ang Ginoo mismo nagsiling, you are God's. Diyos ka po. Mga anak ka mo sa Diyos. Anak kita sang Diyos, kag ang pamatuod niya, ng Espiritu niya, yara sa aton. Kung sa aton pa, may kinaaya kita nga Diyos nun. May kinaaya kita nga Diyos nun. Ang Espiritu, siling sang Ginoo sa 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy. Nga siling niya na kay Timoteo, sing niya, sang tungtong kung akon kamot sa imo. Wala ka nakabaton sa Espiritu nga nagapadlok. Espiritu ng kaduwagan. Pero ginbaton mo ang Espiritu sang gugma. Espiritu nga puno sang gahom. Espiritu nga lin sa Dios. Espiritu nga makapugong sa kaugalingon. So ang ginbaton ta, mga utod, ang Espiritu sang Dios, ang Diyos ang gugma, ang iyang Espiritu among ginatag sa aton. Gani
ang tagsa ka mga binunyagan, mabatyagan mo gid na nga ikaw may ara ka na nga balatyagon, may ara ka nga kinaiya nga may gugmaon. Ara gina sa imo, hindi na makuha sa isa ka Kristiyano kay ikaw kaliwat sang Dios, kaliwat ka ni Jesus. Mabatyagan mo na inang balatyagon nga may gugmaon. Batyagan mo na kag amo na ang kamatuoran nga ang mga pumuluyo sang langit. The citizens of heaven, they are a loving persons. Puno na sa pagpalangga. Ang kinaiya ni Kristo, ara na sa ila. Ano ba lang kinaiya ni Jesus? Ang Espiritu ni Kristo. Gamay tanaw naton kabuhi ni Jesus. Ang Matthew chapter 5, nagapahayag na nga ang wali sa bukid, kasi niya, bulahan ang mga tao na ginakilala niyang iya kinanglanon siya kalag. Bulahan ang tao nga ibol, amala. Ugali na ni Kristo. Ugali yan na. Ang ugali ni Kristo, para pangamuyo siya. Ginakilala niya nga dapat, kay tao siya nga matuod mo, nga dapat, nga kilalahon na gid nga magiusa siya permi sa Espiritu Santo kag sa Amay. So kun ang kabuhi sang Espiritu sang gugma ara sa aton, kinakilala agid nga kinanglanon ko gid nga mamati sang pulong, kinanglan ko gid nga magiusa sa Espiritu Santo, kinanglan ko gid mabatyagan mo na kay ang kabuhi sang Dios ara sa imo. Ang Espiritu Santo, amo na siyang kauhaw, nga mabati ka sang bilidon nga pulong sang Dios. Amo na ang kinaugali kung ang Dios ara sa imo. Pagitaod mo siya, ginakaidlawan mo siya. Gusto mo makabati sang tingog sang Ginoo. Gusto mo nga mabatyagan ang iyang balaan nga presensya. Amo na kung ikaw kaliwat sang Dios. Ang Espiritu Santo nga puno sang gugma kag ang kabuhi sang Dios yara sa imo. Ano pagid siri niya bulahan ikaw nga nagandom nga maging matarong. Kung ang Espiritu sang Dios ara sa aton kay kaliwat kita sang Dios, gusto ka gid nga magmatarong. Gusto ka gid nga hindi magsakit sang buot sang imo isig katao. Nga ara na sa imo kay kaliwat ka ni Kristo. Kayang Espiritu ara sa imo. Ang aton pagkamatarong, siya. Kani gusto ka permi nga magiusa sa iya. Sa aton pagiusa siya paagi sa pagtuo, mabatyagan mo na gusto mo nga magtuman sa Ginoo. Gusto mo nga maghimo sang kaayuhan. Amo na ang kaliwat na Jesus. Ang Espiritu niya yara sa aton. Ginahata sa aton. Sa ginbunyagan kita. Nga gusto niya nga may baluan na naton. Kay kalabanan sa aton, wala gina. Kung sa aton pa, wala na nagtudok sa aton tagipuson kaguna-una. Pero amo gid ang kabatuoran. Kaliwat kita sang Dios. Nga gusto niya nga i-embrace na inang kabaturan, damo kita wala na balaan sa aton kaugalingon, kag ang Diyos lang na kabalo. Kag gusto niya kita sugiran, kasi niya bulahan ang mga maluluyon, kag sila pagkakaluuyan sang Diyos. Si Jesus maluluyon, kag yung Espiritu yara sa aton. Gani, kung makabatyag ka sang kaluoy sa imisi ka tao, makabatyag ka, no? Sang pagpalangga sa ila. Kag kung ara sila sa kabudayan, mabatyagan mo na. Ina tungod gusto ipabukas sang Ginoo sa aton na una, kaliwat ka ni Jesus. Ang Diyos yara sa iyo. Maluluyon ka. May gugmaon ka. Kay ang Diyos na Espiritu ara sa imo. Kaliwat ka sang Diyos. Ang iyabatasan ara sa imo.
Happy are peacemakers. Kaya sila ginatawag nga anak sa Diyos. Gusto mo nga ang mga tao maging maidaiton. Kag ikaw, gusto ka nga ang pagidait ara sa ila. So, my brothers and sisters, by the guidance and by the leading of the Holy Spirit, giyahan niya ikaw. Nakasubong sa imo, nakabati ka sa maimbalita. Kag tungod sa nabuksan na una mo, ay ang pagbaylo gal isang tao, ang kagarot sa iya kabuhi, maangkod niya, kung makabati siya sang pulong sang Diyos, kag matagan siya, kag batunon niya ang Diyos kaliara sa iya, kag binunyagan siya. Mga utod, so kung ikaw, ara na sa imo, ang batasan sa Ginoo, gani gusto mo gid na makabati sila sang pulong sang Dios. Amo na kun bata ka sang Dios, gusto ka gid nga ibantala mo siya ang mayong balita. Amo na kay man nga ang batasan sang Dios yara sa imo. Gusto mo nga ang mga tao mangin may daiton. So mabatyagan mo na nga nagapanglakaton ka sa bunghaw. Gapanglakaton kita, nga nagambal ta sa radyo, nagambal ta sa Facebook, sa aton pala, duna sa tao nga binunyagan, nga gusto niya sugiran, mangin peacemaker siya, gusto niya sugiran ang mga tao, nga ang Diyos ang gugma, ang Diyos ang pagidait, ara ba lang sa ila, ang ilalang buhaton, nga batunon ini, inang gahom, inang presensya, inang espiritu sa pagidait nga ara sa ila. Pero kung wala sa may masugid sa ila, hindi sila kabalo. Paano sila magtuo nga ara gali na sila kay wala sila nakaintindi. Pero sa magkamatuod, abuna sila. Peacemakers. Amen. Abuna sila. So, ina nga balatyagon, ina nga kinaugali, ara na sa tagsa sa aton. Kaya ang Espiritu sang Diyos, ara sa aton. May gugmaon, maluluyon, mapinatawaron, mabinatyagon, kag gusto mo gid ngang ang imo na angkon nga pagidait maging ara sa ila. That is why ari kita diri. Our very presence nagapakita na nga ari ka diri. Sa sulod mo na ang Diyos kasaling nga ari ka di. Tungon kay gusto mo ibantala sa ila nga may Diyos kita nga buhi. Diyos ang pagidait. Diyos ang pagigugma. Diyos nga buhi nga nagaupod sa aton. Amo kita sila. Gani sining sang Ginoo, naisip ko ang inyo mga buhok. Kamu wala na kabalo kung pila kanahon. Gani, ang Ginoo yan na kay balo kung anong ara sa imo. Balaan niya na kung anong ara sa imo. Kag ako, ginpadala niya sa pag-remind sa inyo, ang ginbatod mo sa imo bunyag, Diyos nga buhi. Diyos nga buhi. Ara sa imo. Nga kung manawag ka sa iya, basta halin sa tagipusoon, bisan ano nga kabudayan mo, basta magsilensyo ka, kag magkadto sa imong kaibuturan, kag imuna-una, kadto ka sa Dios. Batyagad mo gid, bisan anong kabudlay mo, tugido kay kabatyag ka, nagamagaan ang tanan, balaan mo gid ka may upod ka. Nga tungod gusto ipahayag sa aton sang Ginoo, bata ikaw sang Diyos. Ang kinaiya sang Diyos, ang Diyos nun na kinaugali, ara sa imo. Anak kita sang Diyos, ara sa ato. Kagtungod sina, makatuo kita, pareho sa pagtuo ni Kristo. Nga kung magkanta kita, ang tagsa takakanta, we really mean it. No? Ang ambahanon, nga ginahambal ta, ang Ginoo, amo ang ako, manot bantay, iyara ang tanan,
ngagi kinahanglan. Tungod kay nagatuo kita, ang Espiritu sang Dios yari sa ato. Sa kada kantata na nga puno sa pagtuo, nakaibalo-bala ka mo nga ang nagakawa sa aton bibig ngalin sa skriptura nga ginatuuhan mo, mabuksan mo ang langit. Nagagiyo ang di mamalatyon nga Dios, ang di makita nga Dios, ang yaginarian nagagiyo tungod sang imo deklarasyon nga siya ang imo maayong manugbantay. Kag samtang ginahibo mo na nga dako nga nagatuo ka ngang tanan mga kinahanglanon hatag niya sa imo pagbungat sina nga puno sang pagtuo. Ang Dios nga imo amay nagahulag dira sa espirituhanon nga ginarian kag dugay-dugay mabatsyagan mo. Ginasuplayan niya ang imo kinahanglanon. Mga utod, may ara kita sina nga pagtuo, a God-like faith kay ang Dios ara sa aton. Nagbigat nga adlaw, saan ito kami nagkanto sa kabatuhan? Sining sang Biblia, may napulo kaaroon nga nagpanawag kay Jesus. Ang ilang pagpanawag nga sa ila kaugalingon nga gatuo sila sa ila kaugalingon nga kung tamdon sila ni Jesus, maayogid sila. So mga utod, nanawag sila nga pulo. Kag nakita sang Ginoo kung ano ang pagpanawag nila. Pareho bla sa babae nga ginadugo, nga ginsiling, nga gin siya kaugalingon. Siling nga ginpapati ya kaugalingon niya. Matandog ko lang sidsid sa bayot ni Jesus. Mag-aayo gid ako. So ginihibo yan na. Ginsiling nga gin siya kaugalingon. Sila wala ginpaslaw sang Ginoo. Ang babae nga nakatandog, ang dugo nga ang gagawa sa lawas niya, nagtugon sa gilayon. Ang napulo ka mga roon, sang ginsunod nila ang pulong sang Dios. Sang nagasinggit sila, Jesus, anak ni David, kaluoy kami. Pero ang ilang pagpangayo, sang bulig halin sa tagipusoon, siling sang Ginoo. Lakat ka mo, kag ipakita ang inyong kaugalingon sa pari. Kaginayo na ka mo, tungod sa inyong pagtuo. Tungod sa inyong mga pagtuo. So mga utod, samtang ang pulong ni Jesus, ila ginapati, samtang nagalakat sila, ang aro, nagakakuha, ginayo sila. Kung sa aton pa, mga utod, kung sa aton pa, kung tuuan na subong, gang Diyos mag-aayos sa imo. O kung mag-ahatag sang imo kinanglanon, patabuod niya. Kung ang aton magpanawag, puno sang pagtuo. Sa gilayon, siling niya, the Lord is quick to respond for our prayers. Kung na siya dasan insigida, makita mo, pariyo sa babae nga ginadugo, untat dugo, pariyo to sa pulo karoon, kuha dasan ilang masakit. Matabo ina sa aton. Tabo ina subong sa aton. Basta tuuan ta ang nagapangayo pagatagan. Kita ang Dios ara sa aton. Kung isiling ta sa kaugalingon ta, Diyos ko ari ka sa akon, patabuon mo subong. Nagatuo ako kay ari ka subong. Gang akon kinanglanon. Maangkon ko subong. Kung patihan ta na, subong gid. Kung patihan ta, insigida, mabatyagan mo. Ang pagresponder sa Ginoo, hindi lang diri sa imo sulod, hindi lang sa imo nga kalag, kundi pati ang imo lawas makabatyag. Kay ang Dios ara sa aton. So kung imuon ta na subong, nga magtuo kita, nga ginabaton tagit, nga ara sa aton, ara gid man sa aton eh. Ang nagahimo sa milagro, ara sa aton. Ang naghatag sa aton sa mayong batasan, ara sa aton. Ara sa aton. Kag kung tuuhan ta lang, wala sa mga mabudlay saya. Ang iya ginapangayo sa aton, magtuo ka. Ngang imo ginapangayo, pangayo ka.
na ginatag yagid sa imo. Amen. Pwede ibayaw ang kamot? Dumdubon mo may kinaiya ikaw. May kinaiya ikaw. Sang Diyos. Ara siya sa imo. Sino nagsiling? Diyos. Ngang Diyos na Espiritu ara sa imo. Patis. Kagsiling niya, kung mangayo ka, tuuwi nga ara na na. Pangayos. Kagpati ng iya presensya, nagahatag sa imo, sang imo kinanglan. It is presence, there is comfort in His presence, there is peace. When you seek the Father's heart, you will find assurance. You're in the presence. Sa pagbatyag mo sa bungara siya, bato na sa gilayon ang imo kinanglan. Kung nabatyagyan niya siya sa bungara siya, bato na sa gilayon ang imo milagro. In His presence, there is comfort. Heart is beginning in His presence. Gaiter ang mga lio ginaayo. The night is beginning. When you seek the Father's heart, you will find such blessed assurance in the presence. Batuna na sa subunggin ang milagro. Sa presensya niya, batuna subong. Ang kuna subong, ang nagkakatabo subong. Ang mga bukol, ang mga cancer, ang tanan yung masakit, iya subong ginaayugin. Batunan yung inyong mga kinanglanon, batunan nyo sa iyang presensya. Is comfort in His presence. Oh, Jesus, there is peace. Thank you. When you see, ginaayo na ang mga kamot, ang mga jewels, ginaayo na. Your poor arms is being healed. Sa presensya niya, bato ng pag-ayo. In the presence, oh my God. Lord, salamat ka madamo. Ikaw ang Diyos na aban mayo managbantay. Wala gid sang kulang sa amin. Ang Ginoo, amo ang ako manugbantay. Yara ang tanan nga kinahanglan ko. Bato na lang ang Ginoo, amo ang ako manugbantay. Yara ang tanan nga kinahanglan ko. Idigtan ko ang Espiritu sa kamatayan sa ngalan ni Jesus. Amen. Idigtan ko ang Espiritu sa kamatayan sa ngalan sa dugo ni Jesus, sa ngalan sa iyang krus, sa ngalan sa kamatayan kapag kapanaw. Idigtan ko ilang Espiritu sa kamatayan. Amen.
Amen. Ginaangko naman ang kabuhi kag pag-ayo. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Ginabaton naman ang kalwayan kag kabuhi. In Jesus' name. Amen. So, ma-share kita. Alin sa aton tagipusoon? Please, please. Madulot kita. Something beautiful, something good. All my confusions, they understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful all my life. Something beautiful, something good. All my confusions, He understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful of my life. Jesus. Salamat ibanda mo. Kaya nabutang namon sa ibang kamot ang tinad ng offering na ginahalat sa imo. Pagkabalahan na ini, kagpadayon kami nga opdan mo pod sa amon mga kaparian, pod sa amon santos nga misa. Himaya sa Amay, sa Anak, kay sa Espiritu Santo. Subong sigid suguran sa karong kasigayapon sa tuig sa mga katigan na tanan. Amen. Sa ngalan sa Amay, Anak, sa Espiritu Santo. Amen.